So, ayan guys, ito yung pinakaayaw ko talagang makalakihan ng mga anak ko na makita nilang ganito yung sitwasyon ko, ganito yung trabaho na pinapasukan ko. So, siguro naman maraming nakakakilala sa akin at nakakaalam kung ano yung past na sinasabi ko. At ito yung unang gulong na nabili ko na galing ako ng Jeddah. So, biruin nyo, mula Malabon hanggang Bagong Baryo, Caloocan, dinadrive ko yan. Makapasok lang kami ng kapatid ko sa trabaho. At hindi lingid sa kaalaman lahat ng mga kalokohan ko nung araw. At kita nyo naman yan, sobrang proud ako sa kapatid ko dahil talagang hinango rin siya at sa habag at awa ng Panginoon. Grabe. Ayoko na umiyak. Grabe. Parang kailan lang, no? So, sobrang buti ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi, sobra talaga. Sobra ang kabutihan ng Panginoon. At ito naman, nung nasa last year, nasa Bahrain tayo, so yan ang ating mga kainday. So, meron niyang party. So, parang Eid to, kasi nagse-celebrate kami niyan. So, ayan. At ito naman, si Mateo do, alam na alam ng teacher niya. So, I think grade 1 si Teo neto. So, nahatid pa natin at sundo ang ating mga Jonakits. Nabibihisan pa natin sila ng panahon. Nagtatrabaho pa ako sa Ermita. So, minsan naisip ko, sabi ko, bakit nga hindi na lang ako nag-stay sana? Kaya lang, talaga may plano ang Panginoon at hindi ko makukuha lahat ng mga gusto ng mga Jonaki ko kung hindi ako aalis. Kasi nga diba, minsan, pag nasa Pinas ako, or kadalasan talaga kapag nasa Pinas ako, sobrang dumi ng pera na pinapakain ko sa mga anak ko. Sobrang sama ko nun guys. Alam mo yon yung magbo-boyfriend ka na hindi mo naman gusto pero kailangan mong gawin kasi nga kailangan mong makakain, may mabaon yung mga anak mo. So, ganong klaseng babae ako dati. But thanks God dahil nga ayoko rin maging ganon forever. Kumbaga, hindi naman lahat ng babae na nagtatrabaho sa ganon is ganon nakasama. So, basta, ayoko magmalinis pero sobrang dumi ko nun at nagpapasalamat lang ako sa Panginoon dahil ayan yung sinasabi ko, it's time. Ito yung time na talagang hindi na pumayag ang Panginoon na magpatuloy ako sa masamang gawa. So, ito yung ginamit ni God para makapunta ako sa simbahan na yan. At ito ang asawa ng pastor namin na kung saan nabautismohan nga ako sa Ilog, Jordan, na kung saan nabautismohan ang ating Panginoong Hesus Kristo. At since nung makilala ko nga siya, itong araw na to, at mga basta ang dami ko pang trials, ang dami ko mga pagsubok na naranasan. Na talagang hindi porket naging Kristiyano ka is magiging perfect ka na magiging malinis. No, hindi ganun. So, wala sa religion. Talagang sobrang, basta walang hanggang pasasalamat sa Panginoon. And then, ayan, bago kami umalis niyan, so, dyan ako sa bahay ng aking friend na si Ate Mary. So, ayan siya. So, shout out. Nadadaanan na lang kayo ng mga video ko. Pero alam ko mga busy kayo. Kaya, mga busy na tayo. Kaya, wala na tayo masyadong kemerorot. Pero alam nyo yon yung importante sa magkakaibigan is kahit na minsan lang kayo magkausap, at least totoo sila at talagang dumadating sila kapag yung oras na kailangan. Yung kalungkutan. And then, ito yung ito si Althea na sinasabi ko, sobrang dami naming moment nung time na nasa Jordan kami. Yun na nga yung sinabi ko na muntik na ako mategi boom dahil sa pagiging gala. Wala naman akong ginagawa. Disco lang naman kami. So, ayan. Si mami ko. Ayan. Ayan din yung aking mga mami dun sa Jordan.
Ano ba 'to? Bakit doble-doble? Oh, meron na uli. Nagdoble-doble ng print. Hmm. Ito naman galing ako niya ng part-time. So, nag-work tayo dyan. At ito naman, nasa work ako niyang binisita ako ng aking friend na si Althea. At ito yung mga time na nagbabantay tayo ng bata. Diba? Dami nating mga experience na maiiyak ka na lang sa tuwa. Sa tawa. So, ayan. Time na kasali pa tayo sa volleyball. Sa Jordan din yan. So, shoutout kila ate. So, ito naman. Philippine Day pa rin ni Samantha. And then, ayan. So, nagmodel-modela ng lola nyo. Payat ko pa nun, no? Ito din. Tchanan! Ang aking Mami Linda. So, after namin yan magsimba, I think tapos na kami magsimba niyan. Kasi nga mukha na kami mga nag-uugoy-ugoyan. Hirap po ng iba. Kaya, ito naman si Ambudi. So, yan ang ating Abudi, Bibi Abudi. So, karamihan guys, nag-doble-doble ang print. Tadan! Sabi rin. Ito naman sa Mount Nebo. Nakarating ako ng Mount Nebo kung saan yung mga memory ng mga nasa Bible verse. So, andun yung paa ni, yung cross ni Jesus. Ahas. Ayan, yung mga baby. At yan ang Manebo. So, dyan nakaglibing sila, Moises. Ayan, ang ating mga baby girl. So, naka-experience din tayo paano tumakbo ang kabayo. So, yung video niyan, yung mga nasa old post ko na. So, ayan, monkey girl tayo. Sa Jordan pa rin yan. Mas marami akong souvenir sa Jordan kasi nga gala ako dun. So, ayan, ang ating tawag nito, mga alaalaga. Yes, wait lang, mamaya ko kayo re-replyan. Tapusin ko muna yung aking kalokahang video. So, diba, story time muna tayo ng bongga. Ito naman si Mama. After nung si Mamang ito, nung namatay si Mama, binigay niya ako sa kaibigan niya. So, ito yung next na naalagaan ko doon. Then, after nun, basta pag namamatay sila, merong kapalit na agad na napapasukan. So, nagkaroon ako ng alagang matandang lalaki. Ilan? Isa, dalawa, tatlo. Tatlong lalaki. At isa, dalawa, tatlo, apat, 5 babae. Bago ako makabalik ng Pinas. So, ito naman si Abudi, ang baby na naalagaan natin. So, Rumble, bilang isang caregiver, pwede kang mag-alaga ng matanda at mag-alaga ng baby. Pero kadalasan may mga diferensya. So, kailangan mahaba talaga yung pasensya mo. At thanks God, di ko alam, mababa lang ang pasensya ko, pero pagdating sa mga pasyente ko, medyo nakakalma ako. Kasi syempre, iniisip ko, mahirap na. So, sila pa rin yung nagpapasahod sa atin. At yan, ang mga apo-apo ng ating mga anak. So, ito naman, so proud sa legs kaya ng mga maliliit ang ating bias. Diba? Nakakapaganyan lang sa kwarto. Ayan naman ang ating mga baby. So, ito si Joblin, ang aking friend sa Jordan, kasama ko sa bahay. Hindi ko alam, nagkaroon siya ng boyfriend, pero parang hindi ko alam. Bakit yun? Parang na-take na yata. And then, ayan, ang ating mga sisti. So, isa dyan na issue ako, ito. Inaway ako sa Facebook noon last time kasi nga, pinagtselosan ako. Ang akala niya nalandi ko ang asawa niya. Samantalang yung asawa niya nang lalandi sa akin. Hindi ko na nga lang pinatulan. Kasi may-ari yun ng agency namin. And then, chinismis niya ako. Niniakit ko daw yung kanyang jowa. Hindi naman. So, ayun. Ito naman si Mama din. So, may mga ganong eksena. Lagi ako napagseselosa. So, ayan. Ang ating horsey.
And then, si Piyang. Ayan pa. Ito naman sino nga itong babaeng to? Ito yung una ko naging friend lalo dong time na nakalabas na ako ng bahay ng Jordan. So, yan. Ang mga nagtuturo sa amin ng mga good and bad smoke. So, yan si Mama. So, iba pa ulit-ulit lang. Tcharam! So, yan sila. Ayan, si Modra at si Bakling. O, diba? Ibang-iba na si Bakla noon. Sobrang laki na rin ang in-improve ng kapatid ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil, ayun nga. Ayan naman ang aking Samantha Tooth. Ito yung latest ng kailan. Tcharan! Ang aking mother na nag 71 birthday. So, may nasama din kasi akala niya para lang sa akin mga anak ko to. Pero hindi niya alam na talagang hindi naman pwedeng sa mga anak na. At ang dami pa niyang prinamis dyan sa video na yan. Pero anyway, ganun talaga ang buhay. Kaya nga diba sabi nila, hindi tayo pwede magsalita ng tapos. Ayan ang aking families. So, yun lang. Parang yun lang. Ano? So, yun lang guys. And then, iaayos natin siya kasi parang basta-basta lang siya nilagay. So, hindi ako natuwa sa iba kasi na doble-doble yung pag-friends. But anyway, sobrang thanks. Diba? Tsaran, ang dami na rin. Ang dami ko nang mabubura at magkakaroon tayo ng mga space. Tsaran! So, ikikip lang natin ito. Kasi nga sobrang nakakaano sa akin, dagdag energy kapag nakikita ko yung aking mga family. So, yun lang, wala lang. Doon lang ako kumukuha ng lakas kadalasan kapag once na nabubugnot ako, nalulungkot ako, ano yan. Kumbaga parang doon ako minsan, maliban sa pagpe-pray, syempre, talagang kadalasan nababalikan ko na lang yung mga memories namin. Kaya sorry kung nadadaanan kayo ng aking walang kwentang video. Kasi nga, dun lang ako minsan kumukuha ng lakas para malabanan ko yung lungkot na nararamdaman ko dito. At sobrang thanks God kasi nga talagang nagkaroon ako ng experience maging ina. Kaya lang, mas pinili ko talagang lumayo para lang ayusin mo na yung sarili ko at para din yun nga, mabigay ko yung mga gusto ng mga anak ko, makapagtapos sana sila ng pag-aaral. Pero, sad to say, ganun ang ginawa niya. Kaya, wala tayong magagawa. But, thanks God, kasi hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Dahil nga, di ba, sa edad kong to, kahit papano, talagang tinulungan pa rin ako ng Panginoon na mabago. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, kung sa sariling kakayanan ko, wala. Imposible talagang mabago ko ang sarili ko dahil siya lang yung makakapagpabago sa atin. So, wala nang ibang makakatulong sa atin kundi siya lang. Kaya itinataas ko ang lahat sa Kanya at lagi kong sinasabi paulit-ulit na talagang siya lang yung may kakayahang magbago sa ating lahat. So, either na alam naman natin na talagang, alam nyo yun, basta, ang hirap kasi i-ano ng, yung feeling mo na laging para sa kanila drama lang. Pero, ewan ko. So, ganun pala siguro. Kailangan, paano mo nga naman matutulungan yung iba kung yung sarili mo ay hindi mo muna tulungan. So, mas better na ayusin muna natin yung mga sarili natin, itunog muna natin sa Panginoon. And then, after that, pag okay na talaga tayo, magkakaroon na tayo ng lakas para ayusin din ang iba at lalong-lalo na yung mga mahal natin sa buhay.
So, sobra-sobra lang akong nagpapasalamat talaga sa Panginoon dahil sa kabila ng lahat ng aking pagkakasala is napili niya pa ako, nabigyan ng pagkakataon para maranasan kung paano mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban at mamuhay ng may masaya at talagang may pagpapatawad, pagpapakumbaba. Although hindi man ganon sa iba, hindi nila nakikita kung paano ka binabago ng Panginoon kasi nga siguro hindi nila talaga pa makita yung liwanag na taglay ng Panginoon dahil nga syempre nako-cover pa sila ng mga kaaway, but the grace, darating din yung araw na naiintindihan din nila dahil walang imposible sa Panginoon. Diba ang tsaka ko? Joke lang, walang tsakang anak ang Panginoon. So, minsan joke lang para maging happy lang. So, yun lang, namagalang yung mata ko, guys. Sorry kung dinaanan kayo ng aking emory. Diba, yung nagbabawas ka na nga ng picture, tapos video ka pa ng video. Pero video to post, post to delete naman ang ginagawa natin. So, wala lang. Gusto ko lang sana mag-message sa aking prinsesa if ever na maisip niyang mapanood to. Sobrang sorry, anak, kasi nga, ayan na naman, iyak ka na naman. Hindi na. Sobrang sorry kasi nga hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. At hindi pa huli ang lahat sa ating dalawa. Kahit anong gawin mo, mama mo pa rin ako. At kahit na anong gawin ko, hindi ko maalis na anak pa rin kita. Ikaw yung unang dahilan kung bakit kailangang maging matatag si Cathy. Ikaw yung unang tao na nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo at hindi mo man sinunod yung gusto ko para sa buhay mo, pero naniniwala ako na darating yung time na nararamdaman mo rin kung anong ibig ko sabihin at walang magulang na gustong mapahamak ang kanyang mga anak. At lahat gagawin ng isang magulang para lang maging maayos ang anak, lumaking may takot sa Panginoon, may takot sa magulang, at mabuting bata. Pero syempre, tulad ng mga kamay natin, iba-iba tayo. Pero hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si mama. Darating pa rin yung time na magiging okay pa rin ang lahat. At hindi ako magsasawang manalangin kay Papa God na bumalik ka kay mama. Sobrang miss na miss ka na ni mama. Lagi ko lang pinangahawakan yung huli mong salita dito. At yun lang yung lagi kong iniisip dito na kahit na hindi ko kayo nakakausap ni Mateo, kahit na basta hindi pa huli ang lahat.
Mahal na mahal ka ni Mama. Lagi mong tatandaan yan. At kahit anong mangyari, andito lang ako para sa'yo. Sobrang miss na miss ka na ni Mama. Mateo, ate. So, yun lang guys. Sobrang thank you lang. Yun lang. Bye-bye. Thank you for watching.